Sa 5 laban sa pagitan ng pangkat ni Nagon at ng mga bilanggo, nangunguna na sila ng 2 puntos sa isa. Isang panalo na lang ang kailangan nila. Sa pang-4 na round, salitang pustahan ang nagaganap kung saan oras ang nakataya. Ano naman kaya ang sunod na pagpupustahan? O ano na? Sasabihin mo na ba kung anong susunod na pagpupustahan natin? O baka naman pinanghinaan ka na ng loob dahil sinira ko na ang plano mo? Hindi naman. Ah! Bakit ganito? Ang cute-cute naman ng babaeng preso na to. Wala na to. Halatang tuwan-tuwa si Manong oh. Bigla ngang sumama ang kutob ko eh. Sige, sunod naman. Bakit di natin pagpustahan kung isa talaga akong lalaki o babae? Ah! Anong problema? Bakit biglang nagbago yung mukha mo? Wala. Halata namang babae talaga siya. Posible kayang hindi kami talo? Hindi, sa ganda niyang yan, alam kong babae siya. Sige, payag ako doon. Pero paano gagawin natin? Anong gagawin mo para mapatunayan kung mali ako? Oo nga pala. Hahayaan kong eksaminin mo ang buong katawan ko para makontento ka at hanggang mawala ang pagdududa mo. Buong katawan mo! Pustahan tayo na. Pupusta siyang lalaki yan oh. Mismo. Huh? Bakit? Okay, handa na ako. Pupusta ako ng 10 oras na isa ka talagang lalaki. Sabi ko ni, ang kadiri nitong si Manong. Teka, paano niyo nalaman yon? Mas okay to. Para kahit mali pa ako at lumabas na babae talaga siya, maihipo ko pa rin ang buong katawan niya. Sa pustang to, manalo man o matalo, panalo pa rin. Pero sana naman mali ako. Ngayon, gets mo na? Naiintindihan ko na. Dali na! Sabihin mo na ang sagot! Sorry, mali ka. Isa akong babae. Oh, ganun ba? Ano? Gusto mo bang kumpirmahin? Oo naman, syempre. Ano ka ba naman? Gustong-gusto ko yan! Sulit na sulit. Yak! Sumasakit ang utak ko sa napapanood ko. Malapit na siya matalo. Talo yan, dahil nahuli nilang kalaban ng diskarte niya. Kanina pa siya ingat na ingat sa mga taya niya. At halata namang takot na takot siyang matalo. Pagdating sa pagsusugal, kapag masyado kang takot mawalan, lalong hindi ka mananalo. Walang tunay na sugarol na nag-iingat ng ganyan. Hindi niya kaya makipagsabayan, wala sa ugat niya ang kailangan para manalo. Masyadong madali to. Walang sinabi sa akin ng isang to pagdating sa pagsusugal. Ngayon pala nakikita ko ng sa amin ng panalo sa duelong ito. Ngayon naman, pagkakataon mo na uling sabihin kung ano ang sunod na pagpupustahan. Hindi ako dapat nagsasaya. 10 oras na lang ang natitira sa akin. Hindi na ulit pwedeng magkamali si Leorio. Kapag natalo siya sa sunod niyang pusta, talo na rin siya sa laban. Bukod pa doon, magiging tablang laban natin at mape-penalty tayo ng 50 oras. Leorio, Mahirap na ang lagay ko. Pero wala akong maisip na pwedeng papustahan na siguradong ako ang panalo. Huh? Tama yun nga! Eh kung papustahan naman namin na kung lalaki ba talaga ako o babae, hindi rin naman pwede yun. Wala talaga akong maisip. Okay lang ba yung si Manong? Sa ingay niya naririnig na ng kalaban ang iniisip niya. alam ko na! Leorio! Maganda kung pagpustahan nyo na lang ang tunay na edad mo, hindi ba? Tumigil ka nga dyan, Gon! Huwag ka nga magpatawa. Hindi ganun katanda ang itsura ko, no? Sabi ng teenager pa ako eh. Teenager? Pero mukha na talaga siyang Manong. Okay, alam ko na! Mag-Jack and Boy na lang tayo! Pagpustahan natin kung sinong mananalo sa Jack and Boy! Sige ba? Jack and Boy, bakit naman napakahirapan ng napili niyang pagpupustahan? Ha? Ganun ba talaga kahirap maglaro ng Jack and Boy? Akala mo magaling ako. Champion yata ako sa Jack and Boy. Kamakailan lang, nanalo ko ng Gourmetification nung nagkaroon ng tournament sa distrito ng pamilihan sa amin. Ano kaya? Sige
na nga, pupusta ako ng 80 oras na ako ang mananalo sa Jack and Poy. 80 oras baka mo? O bakit may problema ba doon? Nasa akin naman yun kung magkanong gusto ko, di ba? Oo nga naman, tama nga yun. Okay nga dahil kung sakaling talo ako makakabawi ka at kung hindi 10 oras na lang ang mawawala sa'yo, o di ba? Hindi niya naman kailangan tumaya ng ganong kalaki. Sapat na yung 10 oras. Siya rin na mawawalan. Posible kayang ganong kalaki ang kumpiyansa niya? Tulad ng inaasahan, nagsisimula na siyang magduda. Ang dali talagang basahin ng isang to. Maaaring napakasimple nga ng patakaran ng Jack and Poy. Pero pagdating sa mismong laro, nagiging komplikado. Kung titignan mong lahat ng posibleng kalalabasan, makikita mong isa lang sa 3 ang ratio ng pagkatalo. Kaya lang, kung kabisado na ng kalaban kung paano ka mag-isip at kontrolado niyang magiging reaksyon mo, mas lalaki ang tsansa ng pagkatalo. Kaya naman, ang isang tulad ni Leorio na madaling basahin at mababaw mag-isip ang siyang dihado. Ganun pala. Okay! Handa na ako! Bakit ka tumatawa? Ang dali lang kasi makita kung anong unang ititira mo. Oh? Nakakabasa kasi ako ng isipan ng mga tao. Kalokohan yan! Alam ko nagsisinungaling ka kaya itigil mo na! Hindi ako natatakot sa'yo! Maniniwala ka din sa akin. Huh? Natataranta na siya dahil sa sinabi ko, kahit halata namang kasinungalingan yun. Talaga kaya nababasa niya ang iniisip ko? Hindi, imposible. Nagsisinungaling lang siya. Pero, paano kung nagsasabi siya ng totoo? Bato ang gagamitin ni Leorio. Game na! Ah! Jack and Poy! Tama ka nga. Ang galing mo manghula. Kadalasan kapag kinakabahan tayo, di natin namamalayan na umiiwas tayo sa anumang bagay na kailangan maglantad. Alam niya yun. Kaya alam niya rin basta mapanatili niyang ligalig si Leorio, hindi siya makakagamit ng papel. Kaya naman, bato din ang ilalaban niya para siguradong tablaw panalo ang kalalabasan. Kita mo na, isa talagang matinding larong palaisipan ng Jack and Poy. Kuha ko na. Huh? Sandali lang. Pareho tayong bato. Ibig sabihin wala pa rin sa ating panalo, di ba? Oo, ano naman ngayon? Sabi ko na! Niloloko mo lang ako nung sinabi mo na babasa mo ang iniisip ko. Dahil kung totoo yung sinabi mo sa akin kanina, dapat nanalo ka na! Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Ano ka ba? Siyempre sinadya kong tapatan ng tira mo. Sinungaling ka! Bakit? Nakalimutan mo na ba? Tunay na layunin namin ay patagalin kayo sa lugar na to. Sa katunayan, kung gugustuhin ko, kaya kong tapatan ang lahat ng ititira mo para walang katapusan ng laban. Pero syempre, hindi na magiging kapanapanabik kung yun lang ang gagawin ko. Kaya tatapusin ko na sa susunod na tira. O siya, pag-isipan mo ng mabuti kung anong sunod na ititira mo para malaman ko na rin. Hindi! Tama yan. Mapahala ka pa at mamroblema ng husto. Nababahala na siya at nalilito. Habang nawawalan ka ng tiwala sa kakayahan mong manalo, lalo kang maghahanap ng katiyakan. Kaya, mas gagamitin niyang alinman sa dalawa, bato pa rin. O para subukang isalba ang kumpiyansa niya, gagamit siya ng mas malakas na pantira. Kaya umaasa ang kalaban niyang titira pa rin si Leorio ng bato o gagamit siya ng mas malakas doon, ang papel. Ganun na nga. Kaya alam ng kalaban, pag gumamit siya ng papel, wala siyang talo. Eh di, kailangan lang siyang unahan ni Leorio ng strategy, di ba? Kaya lang, hindi nga magawa ni Leorio yun dahil natataranta na siya masyado. Leorio! Ano ba yun? Sa susunod, dapat gumamit ka naman ng gunting para manalo ka! Ano? Gunting? Subukan mo. Sige. Pero pag ginawa ko yun, kukontrahin niya lang ako ng bato. Pero hindi. Alam niyang alam ko na yun, kaya gagamit siya ng papel. Pero dahil naisip ko na rin yan, gagamit naman siya ng gunting. Hindi, babalik din siya sa bato dahil naisip ko ng... Ah! Hindi ko na talaga alam! Sige, game na! Isa na namang pa! Patas! Ako panalo! Natalo siya. Ang hirap ng laruin nun. Ngayon tabla na ang score natin. Pero ngayon, kailangan nating pagbayaran ng talo natin. May penalty na tayong 50 oras.
Pasensya na. Akala ko talaga makakalamang ako doon. Mas masahol ka pa sa akin. Anong sinabi mo? Hindi ako makikipagtalo sa'yo sa pagkakataong to. Sabihin mo, ilang oras ang natitira sa time limit nila bago ko sila matalo? 59 na oras at 45 minuto. Ibig sabihin, ngayong nabawasan pa yun ng 50 oras. Kulang-kulang 10 oras na lang ang natitira sa time limit nila. Wala na akong pakialam kung ilang oras pa ang natitira. Kahit sino pa yan, hindi na siya makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Ito na lang ang huling pagkakataon natin. O sige, bibilisan ko. Sige, Lua! Ano bang problema? Ang malas naman! Bakit ba hindi ako nanalo sa laban ko? Tapos na kami nito! Gon, tigilan mo ako. Babanatan ko na yan. Easy ka lang! Hindi pa nga natin alam kung anong paglalabanan eh. Bakit iniisip mong talo na agad tayo? Pero sasabihin ko sa inyo, kung mental arithmetic yan, susuko na ako agad. Oo nga naman! Baka swertehin tayo at lang pala nga makalaban mo. May bagasa pa! Yung batang yun ang huling miyembro ng grupo nila. Ang sama naman siya pang mabibiktima ng hulimang. Kawawa naman siya. Ang bata pa naman niya. Sa totoo lang, ayoko din sana siyang gamitin pero Ganon talaga. Walang awa ang Hunter exams. Kapag namatay siya dito, wala na tayong magagawa. Yun ang kapalaran niya. tatanggalin ko ng posas. Yan lang pala, natatakot na kayo? Oy, huwag kang hangal! Ano ba nakakasindak sa maliit na taong to? Mukha siya na paglipasan na ng pala... Ang isang yan. Kilala mo siya? I-forfeit na lang natin ang laban. Kilua! Huwag mo na lang siyang labanan. Bakit? Siya si Jones, ang taga-Katay. Ang pinakamasamang mamamatay tao sa buong kasaysayan ng Zaban. Wala siyang pinipili, kahit sino pwede maging biktima. Sa pinakabantog na kaso niya, 146 na tao. Bata, matanda, lalaki at babae. Walang awa niyang pinuksa. Pinagbutay-gutay niya ang mga katawan ng biktima. Hanggang hindi na sila makilala. Ginawa niya yun gamit lang ang sarili niyang mga kamay. Kaya nakilala siya sa lakas ng mga kamao at daliri niya. Nakakaturog ito ng bato. Matagal na rin. Nung huli ako nakadurog ng laman ng tao. Sobra na to. Hindi mo kailangang labanan ng siraulong yan. Makakasubok naman tayo ulit sa susunod na taon eh. Oy! Kilua! Kilua! Ano ba? Ba't lalaban pa rin siya? Di ba siya nakinig sa mga sinabi ko? Magtiwala tayo sa kanya. Sa tingin ko, mukhang may plano yata siya. Paano mo gustong maglaban? Maglaban? Nagkakamali ka. Walang magaganap na laban, pero tinitiyak ko sa'yo merong mamamatay. Mahigit 700 taon ng sentensya ko, wala akong pakialam sa exam nyo. Ang tanging gusto ko, marinig kang sumisigaw at nagdurusa. Ganun? Okay. Kung ganun, basta ang mamatay ang siyang talo. Ganun nga, may mamamatay dito ngayon. At yun ay walang iba kundi ikaw. Gamit ang mga kamay na to, magpipira-pirasuhin ko ang katawan.
Anong nangyari? Bakit ang lamig? Yan ang... Sa akin yan. Ibalik mo sa akin. Uy, nakatatlong panalo na kami. Padadaanin nyo na kami ngayon, tama? Oo, nanalo kayo kaya pwede na. Nga pala, wala kayong nagawa sa laban kanina. Di man lang kayo nakapagbanat ng buto. Gusto nyo bang makipaglaro sa akin? Hindi, salamat na lang. Sige, sabi mo eh. Si Killua, hindi siya pangkaraniwang bata. Oo nga pala, hindi niyo pa alam. Ang alin? Si Killua kasi, galing siya sa elite na pamilya ng mga assassin. Sa elite na pamilya ng mga assassin? Dito na ako. O bakit? Wala. Ang husay ng ginawa mo. Pagkatawid nyo ng tulay na yan, May matatagpuan kayong kwarto. Doon kayo mananatili hanggang maubos ang 50 oras na nawala sa inyo sa sugal. O paano? Tara. Oo nga. Number 301, Gita Rapor. Ang pangalawang nakapastek at pagsubok sa loob na 12 oras at 2 minuto. Sabi ko na nga ba't madadatnan kita rito? okay! Number 294. Ako unang nakarating! Ano? Hindi! Hindi ako makapaniwala. Pangatlo lang pala ako. Ay, nakakainis. Kailangan patuloy natin magwaldas na 50 oras sa loob ng kwartong to. Sayang talaga. Killua, pwede mo bang ipaliwanag yung teknik mo sa amin? Teknik ko? Yung ginamit mo para tanggalin yung puso ng mamang nakalaban mo. Yun ba? Hindi teknik yun. Talagang dinukot ko lang palabas yung puso niya. Dinukot mo. Pero ginamit ko to. Sarili kong kuko. Yun nga lang, binago ko lang ng konti. Ang talas! Ang galing! Yung tulad na nakaharap ko kanina, mga amateur lang sila. Dati akong professional assassin. Pero kahit na wala pa rin akong sinabi sa papa ko, kapag siya ang gumawa, wala kang makikita kahit isang patak ng dugo. Nakakaginhawang isipin. Swerte kamit nasa panig namin siya. Ano nang gagawin natin? May 2 araw pa tayo dito. Ikaw, anong gusto mong gawin, Killua? Una, halongkatin natin ang buong kwartong to. Baka sakaling may mahanap tayo mga video games. Sige! Ay, mga bata nga naman. Walang inaalala. Ay, makakapagpahinga na rin. nakapasa si Nagon sa pagsubok nila ng may 3 panalo at 2 talo. Pero kinakailangan nilang manatili sa loob ng 1 kwarto para sa kanilang parusa. Ilang oras na lang ang matitira sa kanila para makalabas sa tore.